Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media ang naging misteryosong post nga ni Vice President Sara Duterte na talagang aalis na nga ito sa poder at makikipag-break na nga sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Well mga kaibigan, hindi naman nakapagtataka kung bakit ganito nga ba ang sinabi ni Vice President Sara Duterte dahil kung papansinin natin mga kaibigan, taliwas nga sa kanilang plataforma na Uniteam na talagang dapat ang kanilang alituntunin ay tulungan ang bansang Pilipinas at ang taong bayan, ngunit ngayon nga ay taliwas ang nangyayari sa administrasyon na ito dahil sa mga pulpolitiko na nakapaligid kay President Bongbong Marcos na talagang dinidiktahan ito. Nasbanat nga ni Vice President Sara Duterte na gawin sana muna ang trabaho bago ang pamumulitika dahil matagal pa naman ang susunod na eleksyon. Bakit ngayon ay iniisip ninyo agad ang mga budget, ang mga politika fund na ito na nagsisiraan na at hindi na nagagawa ang tungkulin para sa taong bayan? Ito ang naging matinding banat ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman sa mga pulpolitiko na nakapaligid kay President Bongbong Marcos ay dapat masibak na sa pwesto para naman talagang matugunan ang pangangailangan ng bansang Pilipinas at hindi ito malulugmok sa kahirapan, sa pulburon, sa Mary Jane. Ang nakakalungkot mga kaibigan, napansin na at nakita ni Vice President Sara Duterte na ang mga nakapwesto at mga protektor ng mga pulburon user na ito ay tila matataas na opisyales ang mga sangkot dito. Kaya naman dismayado nung malaman ito at kaya ngayon ay talagang may balak nang humiwalay ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dark chocolate as usual. Okay, ito. Kaabang-abang na kaganapan sa politika. Itong ating minamahal na BP Inday Sara, may maraming speculation ngayon na ano na siya, titiwalag na siya kay PBBM Lisa. Goodbye. Yung samahan nila, yung unit team nila na nabuo last year, wala na. Parang nag-break up na ang unit team. So, may misteryosong post ang ating BP Inday Sara sa Instagram. Nasa private jet sila. Private, nakasakay sa aeroplano. Selfie ang ating BP Inday Sara na pagkagwapa. Talagang natural beauty ang ating BP. Tapos may katabi siya na natutulog na babae, nakapink. Tapos ang title o caption sa kanyang post is The Unbothered and the Upset. So, trending ito ngayon. Pinag-uusapan social media, mainstream media. Nako, ganyan po kasikat ang ating BP Inday Sara. Konting post lang, wala na. Nung Mayo, yung tinawag niyang tambaluslos si Romualdez, trending din yon. Ganon lang din. Instagram post lang yun. Anong dahilan? Bakit tawag siyang huwag kang tambaluslos? Dahil sa pag-demote niya nila kay PGMA. So, the unbothered and the upset. Dalawa lang sila. Okay? Sino ang unbothered? Naka-smile si BP Sara. Palagay ko ang unbothered si BP Sara. Kasi, di ba, ang daming gustong sumira sa kanya. Ipapa-impeach, kini-question ng kanyang mga intel funds. Ako,
Kine-question ko yung Intel confidential funds ni PBBM dahil ang laki, sobrang laki. To a point na napakaliit yung Intel confidential funds ni PBBM, 9.2 billion pesos. Ang Intel funds ng Coast Guard is only 10 million pesos. Sobra na yun. Pambubuli sa Coast Guard yun. Kay BP Sara, maliit lang. But, kahit maliit yung Intel confidential funds niya, I believe, ginagamit niya yun para sa kabutihan. Paano? Yung pag-set up niya ng mga satellite offices ng OBP. All over the Philippines, ang dami na. Hindi ko na alam kung basta more than 10 na alam ko eh. Yung mga satellite offices ng Vice President, social action centers yan. Parang malasakit center ni Senator Bongo, ng mga taong nangangailangan pwedeng lumapit at humingi ng tulong. Kaya wala akong problema sa Intel confidential funds ni BP Sara. Okay, balik tayo sa issue. So, ang unbothered, tingin ko, si BP Sara. Dahil alam niya kung ano yung ginagawa niya. So, sino ang upset? Medyo hindi klaro kung sino yung, kung tignan mo ang picture, hindi klaro sino yung katabi niya. But, ang mainstream media, yung kanilang mga post o ano, in-identify na nila si former President Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang katabi. Okay? Ang mga naunang litrato na lumabas, ang nag-meeting, PGMA, PRRD, Senator Bongo at former Senator Tito Soto. Yan, isang meeting yan. Tapos isang meeting din si PGMA, ex-VP Leni Robredo, nag-meeting din. So ito na naman, nakasakay sa isang private na jet, BP Sara and PGMA. At ngayon, napagalaman, kahapon pala, nag-meeting sila lahat. Okay? Dalawang ex-presidents. PRRD, PGMA, isang former vice president, isang former Senate President si Tito Soto, at nandyan ang incumbent na vice president. Nag-meeting daw sila kahapon. So ano ang niluluto? Bicol Express? Kaya na. Dati, hindi magkakasundo yan eh. Si PGMA at Tito Soto, hindi na yan magkasundo noon pa. Dahil nagka-imbiernahan na sila sa politika. Parang nung kumandidatong presidente si PGMA, ang gusto niya maging running mate vice president si Tito Soto. Tinangyan ni Soto, parang napunta ba siya kay, I don't know kung kanino napunta. Yun na, hindi na maganda ang kanilang relasyon. Bakit nagkita? Ganon din si PGMA at saka Leni. Hindi rin magkasundo yan. Lalo na si Tatay Digong at Leni. Hindi rin magkasundo. Ngayon, nagmi-meeting na. Ano sa tingin nyo ang pinag-uusapan ng mga bulwark o big names sa ating politika? Nandiyan ang BP Sara. Kayo, ano sa tingin nyo ang niluluto? Kung ako ang tatanungin nyo, kung ano ang nakikita ng taong bayan, nakikita na rin nila. Na there is something wrong itong ginagawa ng administrasyong ito, lalo na dito sa inflation, yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na agricultural products, rice. Di ba nagpatutsada si PRRD na you are daydreaming, sabi niya kay PBBM, yung presyo ng bigas na pangako 20 pesos per kilo, nananaginip kayo ng gising, hindi mangyari yan. Baka maging 90 pesos pa per kilo. Tapos,
may nabanggit siya, revolusyon is on the way. Oh, nako, delikado ito. Pag totoo itong mga speculation na nagsama-sama na yung mga malalaking pangalan na yan, dalawang ex-president, isang vice president, isang ex-vice president, isang ex-senate president, nako, malaking pwersa yan. So, yung mga may gusto na goodbye PBBM Lisa sa Malacanang, ito na ang answered prayers nyo kung totoo ito. Pag nagsama-sama itong mga binabanggit ko na nag-meeting at silang gumalaw, lalo na kung si PRRD at BP Sara ang mangulo, maraming susunod. Malakas pa rin ang hatak. Malakas pa rin. May asim pa si Tatay Digong. And of course, mas malakas ang hatak si BP Inday Sara. Once nga nag-decide siya na kalas na siya sa PBBM na lineup o unit team, the end of their political career. Kasi very obvious na itong si Tambaluslos na plano talaga niya magkandidato by 2028. Kaya pinatalsik na si PGMA sa senior deputy speaker kasi nakikita ni Tambaluslos ang samahan ni BP Sara at PGMA. Yun, doon siya nagkamali. So, siya ang nagsimula ng shooting war o whatever war yan. Ngayon, tinuluyan na. So, kaabang-abang po itong mga pangyayari sa ating will. Next question is, will history repeat itself? I don't know. Depende. Sana God will bless, help our country para hindi na ulit maulit ang mga nangyayari noon. Ending accusation ng immorality ng isang Doktora Rowena Burden. Ano yung immorality? Allegedly na nagbayad daw itong si Governor Garcia ng isang hunk actor para sa immoral na gawain o sex. This is a very serious allegation. Noona, nag-observe lang ako. Kaya lang ito, nalaman ko, nag-leave ang butihing gobernadora from September 9 to September 19. September 9, kailan ba yun? Kapon? Yan. So, bakit siya nag-leave? Na ang last na pag-leave daw niya, 2019 pa. So, matagal-tagal na. So, napaisip tuloy ako. Na natamaan ba siya doon sa akusasyon laban sa kanya? Kasi akusasyon pa man lang yun. I don't know kung yun, very libelous, mapanirang puri yung ganong accusation. Dapat, kung ako ang nasa pamilya ni Governor Garcia, mag-file ako kaagad ng libel case against dito sa doktora. Kung totoo yung nabasa kong mga news na ang Philippine Medical Association nag-declare na persona non grata itong Dr. Rowena Burden. Dahil sa ganun, parang gossip
o parang chismis lang daw yun. Kaya lang, believe ako dito kay Dr. Rowena Burden dahil matapang eh. Pinag-aralan ko yung mga social media post niya. Nako, halos every 15-20 minutes nagpo-post siya sa kanyang social media accounts na talagang tinitira niya itong si Governor Garcia. At nag-threaten ba ngayong September 30, mag-hold siya ng press conference para ibulgar ang kanyang arsenal. Ano yung arsenal? O ang arsenal, bala. Kung sa gera, you must have an arsenal para suportahan mo ang gera. So, lumalabas, if this is true, maraming hawak na bala o ebidensya itong doktora against kay Governor Gwen Garcia. Yun ang lumalabas sa mga post nitong doktora. Okay, so analysis ko lang ito. Bakit nag-leave? So kung nag-leave, at hindi totoo yung akusasyon, dapat lang mag-relax. Kasi, ang isang tao, example ako, inakusahan ako, hindi naman totoo yung akusasyon, wala, kibit balikot lang. So, pwede, mag-leave ako, magliwaliw. Kasi nga, kung totoo, 2019 pa siya na walang pahinga, dapat lang din magpahinga. So, hopefully, ganun nga. Nag-leave lang siya dahil kailangan niyang magpahinga. Kasi, personally, bumilib ako dito kay Governor Gwen Garcia nung panahon ng pandemic. May tapang siya, may leadership siya na mag-go against sa decision ng ano ba yung body na nag-formulate ng policy nung panahon ng pandemic. Ayaw niya kinukontra niya yung policy ng national government at gusto niya ipatupad yung sariling policy ng Cebu government, LGU Cebu, kasi sila ang mas nakakaalam sa sitwasyon. Nagkakaroon na sila ng friction with the national government. Believe ako, yung mga ganong leaders. May balls, may diskarte. So, nung nakarang eleksyon at nag-all-out support ang Cebu government kay BBM Sara, nako, tuwan-tuwa ko at landslide nga ang panalo ng unit team sa Cebu. Kaya ako, personally, nagpapasalamat sa support ng Garcia political clan sa pagkapanalo ng unit team. Okay, so ibang usapan ito ngayon. Medyo na-shock ako sa ganong very serious allegation. So, hopefully, nag-leave lang ating gobernadora para magpahinga. But, on the other hand, there are always two sides of a coin. Paano kung totoo yung aligasyon? Ay, nako, kung ako ang inakusahan at totoo yung akusasyon, hindi talaga ako makakatulog. Kailangan kong magmuni-muni, kailangan kong paghandaan. Baka nga totoo, baka maraming ebidensya itong doktora na ito at ipre-press con. Nako, ilalabas ba ang mga video o mga pictures, o mga ebidensya ay talagang hindi na ako makakatulog ng mahimbing. So, baka yung pag-leave ng 10 days para magplano, damage control. Ganon ang tingin ko doon. So, let's wait and see. Napaka-exciting itong mga political development sa ating bansa. Ito pa, medyo matapang. Parang Maharlika style na rin ba itong si Doktora Burden? I don't know. Yung kay Maharlika, kasi matagal na siya sa social media. Panahon pa ng kampanya, nakikita ko na. Kaya ngayon ako, yung mga expose ni Maharlika tungkol sa korupsyon sa gobyerno, most likely pinapaniwalaan ko. Kaya ini-expound ko pa.
Ang latest na vlog ko kanina, yung ni-raid ni Speaker Romualdez yung kanyang sariling warehouse. Nako, malapit sa katotohanan. Na parang ganun nga ang pangyayari. Kaya in-expound ko yung vlog ni Marlica. So, ito kay Dr. Rowena Berden, it remains to be seen kung tutubang iyang alegasyon. Pinag-aaralan ko ba? Tignan natin by September 30 kung ano ang kanyang pasabog against kay Dr. Gwen Garcia. Pag hindi niya mabackupan yung aligasyon niya, delikado. Kasi talagang harapin niya ang kaso. Anyway, libel. Mababang parusa man yan, multa. Bailable man yan. Kaya matapang. Parang mayaman itong doktora nito. Next, mayroon din siyang banta sa PBBM admin. Sabi niya, President Marcos, parang sinasabi niya, i-withdraw nyo na ang suporta nyo sa Garcia family. Kasi kung hindi, baka idadamay ko kayo, something like that. Kaya, matapang, may pagka-Maharlika style itong Dr. Berden na ito, na may sinasabi pa siyang paid trolls. Ang Malacanang daw may paid trolls na binabayaran nila para sirain ang kumukontra sa Marcos administration. So ano yung paid trolls na yun? Baka yun na yung mga ensaymada vloggers. Kasi very glaring naman yung pagiging bias ng mga ensaymada vloggers. Okay naman yung purihin mo ang administrasyon ito sa magandang ginagawa. Ganon din ang ginagawa ko. Yung vlog ko nga kahapon, merong Okta Research Survey. Maganda yung pagka-survey dahil 24 areas of governance. Na-find out nila na napakababa ang rating ng PBBM admin. Dismal failure, bagsak. Pagdating sa fighting poverty and combating o controlling inflation o yung pagtaas ng presyo. So, hinighlight ko yun. Bagsak talaga. Walang kalaban-laban ang gobyernong ito sa pag-control sa presyo. Pati yung poverty, nandiyan pa rin. Smuggling, hoarding, kasama na yan. But then, on the other hand, sa survey, lumalabas na maganda ang performance ng gobyernong ito when it comes to education. Yung libre ang secondary, libre ang college. Ang taas ng rating ng gobyerno, which is totoo, I agree. Yung infrastructure program, projects, build better more. Ako, kitang-kita ko, nadadaanan ko mga tulay, kalsada, lusot-lusot ng mga bundok dito sa Mindanao na dati hindi nadadaanan. Credit lahat. Nagsimula kay PRRD hanggang ngayon PBBM. Magandang accomplishment. Yung national sovereignty and security. Maganda ang ginawa ng gobyernong ito pag lapit sa Amerika for our national defense. I agree to that. Kaya lang, pagdating sa kapalpakan, talagang banatan natin itong gobyernong ito dahil palpak when it comes to smuggling and hoarding. Ang ensaymada vloggers, nako, puros papuri. Hindi na yon. So, again, good luck po, Governor Gwen Garcia. Magpahinga kayo hanggang September 19. Kung ano man ang kahinatnan itong aligasyon ni Dr. Berden, nag-aabang kami. Isa lang po ang kung wala kayong ginawang masama, relax lang. Kailang kung totoo na ko, delikado. Well, mga kaibigan, mapapansin nga natin tong si Governor Garcia na patuloy ang paninirad sa administrasyon at
sa ating mga pamulo at kay lalo na kay VP Sara. Ngunit ngayon nga ay hindi niya natiis ang pambabatikos nung ilabas nga ang iskandal neto at talagang aalis na nga sa bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na puro na lang dada kasi ang dada at hindi nila ginagampanan ang kanilang trabaho. Ngunit marami pala silang ginagawang kalokohan kaya ngayon nga ay kinakarma na ang nambabatikos sa magagandang gawain na ginagawa ng ating mga matitinong opisyalis para sa bansa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.